Hello po mga kuya, mga boss, magandang araw. So, ito na yung i-share natin ngayon, ang ating induction motor. So, binaklas ko na ito mga kuya para madali kong ma-share sa inyo. Bali, ang i-share ko po sa inyo ngayon is yung major parts and function ng ating induction motor. So, basically mga kuya, meron itong dalawang major parts. Yung ating stator, ito po siya. Tapos yung ating rotor. Yan po yung ating two major parts ng ating induction motor. So meron din siyang capacitor mga kuya na siyang nag-i-start sa ating induction motor. Tapos meron din siyang housing, yung end-to-end ng ating induction motor, yung casing niya. Bali magkabila ito, may bearing siya sa loob mga kuya. Kaya lang itong ating induction motor na ito na ginagamit sa exhaust fan, bali wala siyang centrifugal switch mga kuya, wala akong makitang centrifugal switch dito. Siguro sa ibang pagkakataon, i-share ko po sa inyo, may pakita ko po sa inyo kung ano yung itsura ng centrifugal switch. Pero pansamantala mga kuya, i-share ko po sa inyo ito, ating induction motor. So tulad ng sabi ko po sa inyo mga kuya, ang isang major parts nito ay ang rotor mga kuya. So ito po yung ating rotor mga kuya. So ang ating motor mga kuya, ito po yung pinaka moving parts ng ating induction motor. Ito po yung umiikot. So ito yung major parts niya. Tapos ito naman yung shafting mga kuya. Ito yung shafting niya. So itong ating main parts ng rotor, yung pinaka rotor natin, ito po. So meron siyang dalawang part mga kuya. Meron itong south at saka north pole. Kasi mga kuya, ang pinaka-prinsipyo po kasi ng ating mga motor o yung induction motor is meron siyang south pole at saka north pole, which is basically napag-aralan na rin natin sa school, yung same polarity mga kuya ng ating magnetic field, retract po iyon, bali magtutulakan siya. Samantalang yung ating opposite naman, yung south at saka north, attracted naman siya mga kuya, bali hahatakin naman niya. So sa pamagitan ng ganung principle, nakakaikot ang ating rotor mga kuya. So iyan po yung pinaka basic parts and principle ng ating rotor. So sunod naman natin ito po yung stator mga kuya. Ayan. Ito po yung stator ng induction motor, single phase. So basically mga kuya, ang single phase induction motor ay meron siyang tatlong wire na lumabas. Ito yung common, run winding, at saka yung start winding. Yan yung tatlong wire. So sa ating rotor mga kuya, makikita din natin na syempre sabi ko nga po sa inyo, meron siyang start winding at saka run winding. So paano siya ma-determine mga kuya, o paano siya makikilala na kung alin dyan yung start winding at saka run winding? Sa physical appearance po kasi ng ating stator, may dalawang paraan tayo para makilala natin yung start winding at saka run winding. Yung una mga kuya, sa pamamagitan ng yung laki ng wire. Ang start winding ay mas manipis kumpara sa run winding. Tulad po niyan mga kuya. Ito po ay mas manipis kumpara dito. So ibig sabihin lalabas, ito po ay ang start winding. Yes, this is the start winding and this is the run winding mga kuya. Yan po yung unang paraan para makilala ang start winding at saka run winding. Ang pangalawang palatandaan dyan mga kuya na pwede nating makilala yung lokasyon niya mga kuya. Usually, ang start winding ay nakalocate siya sa loob. At ang run winding o yung main winding ay sa labas mga kuya. Yan yung ating pwedeng pagbasihan. So, sa ating stator din mga kuya, meron din siyang tinatawag na slot. Ito yon, yung nasa loob mga kuya. Yan yung slot na tinatawag. Itong stator na ito mga kuya ay mayroong 16 na slot mga kuya, kung saan
diyan po dumadaan yung ating windings mga kuya. So iyan po yan. At ang ating stator din mga kuya, meron din itong tinatawag na poles. So ito pong hawak kong ito meron siyang 4 poles. So paano malalaman yung poles ng ating stator? Ito po yung unang poles mga kuya. Ito yung una, tapos ito yung pangalawa, ito yung pangatlo, at ito yung pang-apat. So ibig sabihin, ang stator na ito ay 4 poles. So basically, ang magiging speed nito is 1,800 RPM. So ibig sabihin, itong ating rotor, umiikot siya ng 1,800 rounds per minute o yung RPM. Kasi tatandaan nyo mga kuya, habang bumababa ang poles ng ating stator, lalo siyang bumibilis. Halimbawa, yung ating 2 poles na ating grinder o yung ating electric drill, yun po ay mga 2 poles na mga induction motor, which is yung speed naman niya is 3,000 pataas, usually 3,600. Yun po yung nagiging speed ng ating 2 poles na induction motor. Pero itong ating hawak, 4 poles siya, ang speed nito usually is 1,800. Kapag namang naging 6 poles, ang speed nun usually is 1,200. Tapos meron din tayong 8 poles. Yung 8 poles naman is nasa around 900 RPM. So ganun po yan mga kuya. Tapos itong ating wire, meron din itong thermal fuse. Ito po. Ayan. So ayan mga kuya. So gusto ko ipakita sa inyo mga kuya yung resistance naman ng induction motor na ito. Actually, na-test ko na ito pero gusto ko pong ipakita sa inyo mga kuya. So simula tayo dito sa brown at saka itong black. O, test muna natin. Ayan. Okay yung ating multitester. Brown at saka black, 0. So wala. Bali infinite ito. Yung brown at saka blue, wala din mga kuya. Pero yung blue at saka black, so ito yung meron. So ang reading niya is 2,500 ohm. So ibig sabihin lumalabas itong brown may problema. Bali ang suspect ko dito mga kuya, itong ating thermal fuse. Kasi ang thermal fuse usually nakasiris siya sa common wire. Ang ating thermal fuse ay nakasiris sa common wire. Siguro sa ibang pagkakataon mga kuya, kasi bubuksan ko ito, papakita ko po sa inyo kung ano laman nitong stator na ito. Yan po mga kuya. So siguro hanggang dito na lang po muna yung video natin. Sana sa maiksing video na ito meron kayong matutunan na maaari nyong magamit. So marami pong salamat mga kuya. Ingat po kayo.